At dahil hindi pa rin talaga tuloy-tuloy ang init, meron man pero hindi talaga masyadong mainit. Pero at least hindi umuulan. Kaya minabuti na lamang namin na ilagay ito sa aming pausukan para apoy-apoyan na lamang at matuyo siya ng konti kasi medyo basa pa. Ito ang isa sa gamit ng pausukan na ito sa baba kasi dito mahaba-haba ang tag-ulan at taglamig. So sa panahon na walang araw, so dito nila nilalagay ang palay bago ito bayuhin o bago ito ipakiskis. At meron kaming tanim dito na strawberry pero hindi namin naalagaan. Meron ng bunga pero Al, pakonti-konti lang. na. Ang panahon ngayon ay merong katamtamang init at mahangin-hangin. In short, masarap itulog. Pag nandito kami sa bukid, lalo na kapag tanghali, hanggang pagulay-gulay lamang talaga kami nito kung ano yung nasa paligid namin. Kasi minsan wala rin talaga kami nga supply. At least merong pampalasa sa kanin. At kapag kami ay na late talaga sa pag-akyat dito, yung mga tipong mga paalas 11 na. So, nakakaantok na talaga lalo na kapag mahangin-hangin na yung panahon na may konting init. Ang sarap humiga dyan sa aming papag na kawayan. Kaso pagdating ng hapon, nagkakandara pa na ako sa mga gusto kong gawin. Kaya kung minsan gusto sana naming matulog dito para mahaba-haba yung oras. Kaso mapapasana ka na lamang. Ang aming gagawin ngayong araw na ito ay gagawa namin ng bahay-bahayan yung kamatis. Kasi medyo malalaki na sila. So mas maganda kasi yung pag namunga hindi sila nakalaylay sa lupa. Kasi kapag lumalaki na yung kamatis, no, natutumba yung puno niya lalo na kapag mataba, hindi niya kayang dalhin at lalo na kapag namunga na. Mas maganda yung mag-harvest ka na nasa taas yung bunga. Ang kagandahan kasi dito kapag magagawa ka ng mga ganyan, kasi yung mga kakailanganin mo ay nasa paligid lang. Simula sa panali, kawayan. So yung gamit niya dyan ng kahoy ay sa kape. So okay lamang na maputulan yung mga sanga para dumami yung bunga. Problema namin sa mga asong ito kapag kasakasama namin sila. Pag tumahol yung isa, tahol na silang lahat. Kaya yung mga dumadaan dito natatakot din sila. So, para lamang kapag mga matatanda yung dumadaan kasi hindi sila dahan-dahan lamang pero pagka mga bata kasi ang kinakatakot namin, mga bata kasi maingay. Tapos kung minsan magtatakbuhan pa sila, maghahabulan. Kaya yung mga aso talagang hahabol din sila. Hindi sila basta-basta nangangagat. No? Hindi pa naman sila nangangagat pero ang pinoproblema lamang namin itong mga bata. Katulad niyan, so dyan sila nagtatambay sa may bato kung saan dyan din yung daanan. So kapag pa mga dumadaan, talaga nga tatahulan nila ng tatahulan. Kaya kami nagkakanda sigaw-sigaw din kami sa pagsaway. Kung minsan tinataguan namin yan sila para hindi sila makasama. Tapos na yung bahay-bahayan ng kamatis. So ayan yung supervisor lumapit na. So ito yung aking mga tinanim na kamatis noon. So, ang bilis lang nilang lumaki. Nilagyan kasi namin yung mga binalata na mga gulay. So, diyan ko tinatapon. At yung lupa din na ginamit ko dyan ay kinuha ko dun sa mataba talaga. So, sana mamumunga sila ng marami. At kinabukasan yan, dahil wala naman kaming ulam, kaya dito kami sa taas maghanap kung ano ba yung aming mahanap dito. So buti na lamang yung aking biyanan talaga ay nagtatanim siya dito sa may taas na ito. Kaya ayan na yung kanyang mga tanim, no, meron ng bunga. Kumpara dun sa aking tinanim na wala ang payat talaga. So dapat pala talaga pinapataba mo na yung lupa bago taniman. So akala ko kasi kapag maitim yung lupa mataba na. So hindi pala. Yung aking kasing tinaniman doon sa baba, maitim naman talaga yung lupa doon. Kaya tanim lang ako ng tanim, tapos pag nabuhay, payat. So sabi nila, dapat pala talaga kung minsan hayaan mo na magkaroon siya ng damo.
Tapos yung damo na yun, pag dinamo mo, wag mo ring itapon. Doon lang. Kasi magsisilbing fertilizer siya doon sa lupa. So ito dito, tinarhan kami ni mother-in-law ko ng luya. Kasi alam niya nga magluluto itong aking mister ng luya. So hindi niya lahat inubos. So ito yung kanyang mga tanim. So magluluto kami ng luya. Pero ako hindi talaga ako mahilig dyan. So ang ginagawa nila kasi pang appetizer yan. Itong kanyang pinagtaniman ay mataba talaga ang lupa dito kasi hindi pa siya na-garden. So, itong part na ito unang pagkakataon pa lamang na nataniman kaya mataba pa talaga yung lupa. At isa sa kailangang bantayan ay yung mga aso. Lalo na kapag grupo yan sila naaakyat, pag may hinahabol silang ibon, sigurado talagang magkakatumbahan yung mga tanim. Lalo na kapag bagong tanim pa lang, so mamamatay. So itong mga aso ang aming mga problema kung minsan. Ako'y nakatira sa malayong nag-iisa. Ako'y walang kasama. Tinitiis ko lang, basta't mabuhay lang. Magtitiis na lang, kahit mahirap man. Pagdating ng dilim, ako'y nakatingin. Sa paligid kong ito'y malungkot. Huni ng ibon ang aking narinig hanggang dapit hapon. Kailan pa kaya ako guminhawa sa tahimik na lugar na may makasama? Mamabot na ako sa kalagayan kong ito. Magtitiis na lang kahit mahirap man. Ang kanta po na yon ay kinompose at kinanta ni Sir Albo Mogas from Dalupa Pasil, Kalinga. Yun po ay pinasa niya sa amin at sinubukan namin na i-background dito sa aming video. So, ang kahulugan po ng kanta na yon ay kasalungat naman. No? So, totoo na mahirap, pero masaya kami at hindi malungkot dahil meron tayong pananampalataya sa Panginoon na siyang nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangailangan. At pagkaluto, ako taga-tigim lamang talaga nito kasi pag siya kasi maalat siya magtimpla. So, katulad nito, nasobrahan ng toyo kaya maalat na naman. So, nakalimutan din namin magdala ng tuyo. So, ito lamang talaga pagka naakyat kami dito. So, pag wala kaming mga bit-bit na maulam, puro gulay-gulay talaga yung pagkain namin dito sa taas. Kaya ang pinaka-importante talaga sa lugar na ito, pinaka-priority ay ang pagtatanim at pag-alaga na rin ng hayop. Kasi hindi biro talaga yung pag-akyat ng mga goods dito sa taas. So, kung kaya mga tao dito talaga, number one palay, tapos yung mga gulay. At ang kagandahan kasi sa lugar na ito, ang daming klase-klaseng beans na nabubuhay, mga gulay at prutas. Kaya masasabi ko talaga ng lugar na ito ay mayaman pagdating sa likas na yaman. Kasi kung sa weather lamang din, meron ding taglamig na parang katulad din ng ibang bansa. Katulad ng Taiwan na meron din silang, yung taglamig dito hawig din sa Taiwan. So, hindi nga lamang talaga dito nag-i-snow,
pero yung lamig niya maihahambing mo rin sa katulad sa ibang bansa. Kaya klase-klase yung gulay, no? Kapag summer din dito, mainit din. Pero ang kagandahan lamang, summer na pero yung hangin niya kasi malamig, hindi katulad sa syudad. Sinubukan namin na magbayo ng kape, kaso hindi pa talaga siya tuyong-tuyo, kaya hindi pa rin talaga pwede. Masarap mamuhay dito. Sana kung yung tipong meron ka na sanang ipon, no? Parang alalay na lamang sa pagtatanim mo. So, meron kang madukot-dukot na pambili din minsan ng mga iba pang pangangailangan na hindi naman makukuha dito. Pero kung wala ka rin ipon katulad namin, so magtsatsaga ka rin lang talaga sa ganitong buhay na kung ano magsisipag ka talagang magtanim, kung anong meron sa paligid na yun lang din ang mapagkukuhanan mo. So katulad naming mag-asawa, wala na kaming savings, kaya nakaasa lamang din kami dito sa kinikita namin sa aming vlog. May kaunti kaming kinikita. At bihira lamang din kaming bumaba sa city kasi buwanan, no? So kung ang pera namin ay tamang-tama lang talaga pang grocery kasi yung pamasahe mahal. So ang balikan sa isa 400. So kung dalawa kami, so 1,000 na. Tapos plus mamasahe pa namin ng mga tricycle, mga kung ano pa aming sasakyan. So kung ang pera namin ay tama-tama lamang, no, pinapaladala lamang namin yung aming pang grocery. So dito kasi ang ginagawa dito, no, yung iba hindi na sila bababa, ipapadala lamang doon sa jeep na pampasahero. Tapos ibibigay doon sa grocery store. And then pagbalik, no, yun sasalubungin mo na lamang. So ganyan ang gawain dito. At kami ng anak ko, sasama lamang kami sa city kapag may extra talaga kaming pera. Pero kasi kapag tama-tama lang, kawawa din kasi yung bata na may gusto siyang bilhin pero hindi namin mabili. So kung may extra naman, mamamasyal din kami kahit makabili lamang ng pakonti-konti. At ito na nga pala yung luya, no, napakwento na ako. So ito yung kaunting luya na hinarvest namin ng isang araw. Tapos yun, babayuhin para madurog siya. At pagkatapos nito, gigisahin. At sahugan mo na or haluan mo kung ano yung gusto mo ihalo dyan. So yan, lalagyan lamang namin yan ng bagong isda. Tapos kutsay. Yun lang. Tapos itatago yan. So pang appetizer lang. So ang iba niya, no, dito ang aking mother-in-law, nilalagyan niya pa yan ng sili. So medyo mahilig sila sa manghang pero ako hindi talaga ako mahilig sa maanghang. Patikim-tikim lang. So pwede mo nang itago, ilagay sa ref para magtagal. So balik tayo dun sa kwento ko kanina para hindi kayo maboring, para tuloy-tuloy yung panonood nyo. So bukod sa tama lamang yung budget namin, ang isa pa dito kasi malayo, no? So pagka ako kasi kapag katag-ulan, pag naglakad ako pa kasi ang daan kasi dito una bababa, then paakyat, pababa na lahat. Kapag tag-ulan kasi yung step kasi dito madulas. So nakakatakot, kaya pag ako, maabot ako ng 2 oras diyan kapag tag-ulan. Pero kung summer naman, kaya ko ng mga 1 oras o higit 1 oras. Kung yun ay wala akong masyadong bitbit, pero kung mabigat din, kulang din siguro 2 oras. At ito yung aming tanghalian ngayon, pinakuluan na talbos ng kamote. So medyo nahaba-habaan ko yung pagputol kaya medyo matigas yung iba dyan. At itong kutsay. So merong nag-comment dun sa FB namin na in-upload namin na hindi daw nila ito kinakain. So iba-iba no bawat lugar, pero dito kinakain yan. At naalala ko nung ako elementary, yung teacher namin yan ang pinaka-project namin noon. Tinatanim namin sa plastic bag. Ang tawag na sa amin yan ay sibujing, kung tama ba ako. So nilalagay yan siya sa suka. Pero ang gagawin dito ng asawa ko ay hahaluan niya yan ng yung luya na binayo namin kanina. So dito magiging creative ka na lamang sa pagluto kung ano yung mga nasa paligid mo. So yun ang paghalu-haluin mo kung makabuo ka ng masarap na pagkain. So katulad ng ganyan. Tapos lagyan ng bagoong na isda. Ako'y nakatira sa malayong nag-iisang
pag-asa. Ako'y walang kasama, tinitiis ko lang, basta't mabuhay lang. Magtitiis na lang, kahit mahirap man. Pagdating ng dilim, ako'y nakatingin sa paligid kong ito'y malungkot. Kunin ang ibon ang aking narinig hanggang dapit hapon. Maraming salamat po, Sir Albo Mogas. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta. Pagpalain po tayong lahat, Native Kalinga. May makasama, mamabot na ako sa kalagayan kong ito. Magtitiis na lang